Yay! So, nakuha na namin yung passports namin from Japan Embassy. Exactly. 7 business days after namin mag-apply. So, today is Tuesday. Nag-apply kami, hindi nung last Friday, 2 Fridays ago. Okay, so 7th business day na ngayon. Ang bilis niya. So anyways, unbox. Buksan natin siya, tapos titignan natin kung meron siyang visa. Ang in-apply pala namin is multiple visa. Medyo confident naman kami na mabibigyan kami ng visa kahit single. Pero ang question is kung mabibigyan kami ng multiple. So anyways, so yun nga. So nag-apply kami sa VFS sa Gateway dito sa Quezon City. Share ko kung paano ba mag-apply ng Japan visa ngayon. Before, I think, ang accredited lang na travel agency is yung Attic Tours at saka Rally Tours. So yun lang naalala ko. Hindi ko lang alam. Pero ngayon, accredited pa rin sila. Yun nga lang, meron ng VFS. Starting this year, meron na rin VFS service ang Japan Embassy. Usually, ang VFS, di ba, mga Shenzhen States, mga ganyan, UK, mga ganyan. Magkano ba yung Japan visa? So, in reality, free ang Japan visa. Okay? So, free lang siya, binibigay ng Japanese Embassy. Yun nga lang, yung babayaran mo sa travel agency or sa VFS, service fees lang yun para ma-process nila yung Japan visa. Okay. Currently, sa Attic, so meron silang 1,680 processing fee for single visa. Tapos pag nag-apply ka ng multiple visa, plus 520. So, ang total sa Attic Tours ay 2,200. Pag sa Rally Tours ka naman nag-apply, ang single visa sa kanila is 1,150. Pag nag-multiple ka, magdadagdag ka ng 1,100. So, in total, sa Rally Tours, 2,250. So, mas mahal lang siya ng 50 pesos compared sa Attic kapag multiple. Pero, kung single entry lang ang applyan mo, mas mura sa Rally kasi 1,150 lang compared sa Attic. So, sa VFS, ang service fee nila is 520 regardless kung single entry or multiple entry. Tapos, meron silang VIP service na 2,200 pesos. Okay, yung VIP service, parang may separate queue siya, may separate room, parang VIP ka, may couch, may whatever. Na-try na namin to before nung nag-apply kami sa VFS for France sa Makati. Parang wala naman siyang difference. But anyway, sige mamaya i-share ko paano yung naging experience namin dun sa VIP service ng VFS. So, ang next question is, kailan ka mag-a-apply? Pag mag-a-apply ka, dapat ang travel mo is within 3 months. So, ito naging challenge namin last year. So, may travel kami sa Osaka ng June. So, sobrang excited ko. Nag-apply na kami ng Feb. Okay. So, nag-apply kami ng Feb. Fortunately, nag-grant naman kami ng single entry. Yun nga lang, ang expiry nung visa na binigay sa amin is Feb, March, April, May. Hanggang May lang. Kasi nga 3 months lang yung binibigay nilang validity ng visa kapag nag-grant ka if single entry. So, nangyari, since June pa yung travel namin, nag-reapply na naman kami ng visa. So, before mag-expire yung unang visa, nag-reapply kami. So, kinancel yung unang visa. Buti na lang din, na-approve kami doon sa second application namin. Kasi sinasabi nila usually, kapag hindi mo nagamit yung una mong visa, hindi ka na mag-grant ng second visa pag nag-reapply ka. Which is not true naman. Siguro for as long as mabigay mo yung mga documents na, mga required documents para sa visa application. So yun, multiple din yung in-apply namin. Feeling namin ma-approve kami kasi nga meron na kaming Shenzhen visa, may UK visa na kami, meron akong US visa. So, feeling na ma-approve ng multiple. So, hindi kami bibigyan ng multiple. So, single lang. Tapos yung pangalawang application namin, single lang din. So, yun. So, anyways,
So pag mag-apply ka ng visa, dapat yung travel mo within 3 months. Huwag ka masyadong excited. Okay, dahil bibigyan, kung mag-grant ka man ng visa, 3 months ang ibibigay sa'yo kahit matagal pa yung travel mo. So, yun. So, sige. So, how to apply? And ano ba yung mga requirements? So, first of all, kailangan mo munang mag-download ng application form. Yung regardless kung single or multiple, merong standard application form. So, pag pumunta ka sa VFS website or sa Japan Embassy website, andun yung form, pwede mong ma-download. Tapos, second, identify kung ano yung visa type mo. So, for this vlog, i-share ko lang yung tourist visa. So, third is, kung mag-apply ka ng multiple visa, kailangan mo mapakita na frequent traveler ka ba and meron ka bang financial capability. Okay? Yung frequent traveler, ang nire-require lang nila or ang requirement nila is frequent traveler ka dun sa G7 countries. So, may tinatawag na G7 countries. So, ano ba yung mga G7 countries? So, syempre, Japan, nandun na yun. Canada, United Kingdom, United States, tapos Italy, France, Germany, and ayun, 7 na pala yun. Ayun, so yun ang G7 countries. So, meaning, kapag nakapag-travel ka na doon sa mga countries na yon and sa Japan, possible na mag-grant ka ng multiple visa. Okay, so sa amin ni Arnold, meron na kaming UK visa, meron kaming Schengen visa. Ang gagawin mo, scan mo yung mga copies ng visa mo and isasama mo siya sa application form. Nung time na nagpunta kami sa Europe this year, tsaka last year, ang visa ni Arnold is Netherlands visa. Schengen visa siya pero issued by Netherlands. So, tinanggal siya dun sa forms kasi nga hindi siya part ng G7. Tapos tinanong namin kung Netherlands nga yung visa niya pero ang port of entry namin, yung isang port of entry namin is France. Nung bumalik kami sa Europe, ang port of entry namin is Italy. So, technically, kasama sila sa G7 countries, di ba? But since ang Schengen visa niya is hindi part ng G7, tinanggal siya doon sa application form. Luckily ako, kasi nung una, meron akong Schengen visa na issued ng France, which is tinanggap nila doon sa mga applications ko. Yung second visa ko is issued by Netherlands, tinanggal din nila. So, medyo nag-worry ako kasi yun nga sayang. So, kinakabahan ako kung dahil tinanggal nga yung mga visas niya ng Schengen, baka hindi kami na naman mag-grant ng multiple. Or siguro kung mag-grant man ako ng multiple, baka siya single lang. So, tignan natin mamaya bubuksan natin yan. Tapos, so, yun nga, binanggit ko kanina, merong separate application form kapag multiple visa. Tapos doon sa application form ng multiple visa, ita-type in mo doon bakit mo kailangan ng multiple visa. So, ang reason lang namin doon is, yun nga, we have traveled previously sa G7 countries, tapos we want to travel to Japan several times in a year, ganyan. Tsaka, pag if in case na maisipin namin mag-travel sa Japan, hindi na namin kailangan paulit-ulit mag-apply ng visa. Okay, so yun lang yung nilagay naming reason doon. Tignan natin kung kakagat, ganyan. So, okay. So, ano pa ba yung ibang requirements? So, syempre, kailangan ng passport. Tapos, ipo-photocopy or scan mo rin yung passport mo. Kasama yung bio page, yung sa harap. Tapos, by the way, lahat ng papers na isasubmit mo, may isang size lang silang required. A4. Okay, naalala ko nung nag-apply kami sa Attic Tours before, hindi A4 yung paper. Almost the same, pero sukat na sukat nila. Binalik. Tapos sabi, i-print daw ng A4. So, bumalik na naman kami. So, yun, very important na dapat A4 paper ang gagamitin nyo. So, next is birth certificate or marriage certificate issued within 1 year. Pero, pag meron ka ng previous visa, hindi na required ang birth certificate. So, this time, since meron na kaming single visa, single entry, before, di na kami nagbigay ng medical certificate, ng birth certificate.
Ayan. But again, if first time nyo, kailangan yon. So, passport photo. Standard na naman ngayon yung mga sizes ng passport photo. So, next would be itinerary. And sa part ng itinerary mo, saan ka magsistay? So, eto, not necessarily very, very detailed kung saan ka pupunta, anong oras ka kakain, anong oras ka matutulog, hindi ganon. So, kunyari, day 1, tapos ito yung date, nasaan ka? Punta ka ba sa Asakusa? Punta ka sa Ueno? Ganyan. Puntahan mo yung Shintoji Temple, yung mga ganun lang. So, day 2, punta ka sa Shibuya, punta ka sa Shinjuku, ganyan. Ganun lang kasimple. Hindi naman siya kailangan very detailed. At ang importante dito is, saan ka nakastay dun sa mga dates na yon. Okay, tapos, ano pa ba? So, yun nga, sabi ko kanina, yung mga used visas nyo dapat scanned and printed ng Japan and G7. Okay, so, COE, Certificate of Employment, ITR, tapos ito, bank statements with 6 months ADB. Kapag walang nakasulat doon na ADB, for the past 6 months, kailangan mo magbigay ng statement, history of transactions for the last 6 months. Lastly, yung printed checklist. So, meron doon, pag pumunta ka sa BFS website, meron naman doon silang checklist kung ano-ano yung mga required. Yung mga binanggit ko, yun yung mga required. Yun yung nakasulat doon sa checklist. So, kailangan mo i-print pati yung checklist. Ganyan. Tapos, eto na. So, pag meron ka ng documents, magpapaschedule ka na ng appointment. So, pupunta ka sa VFS website and maglalogin ka lang or mag-create ka ng account. Tapos, pipili ka lang doon ng available dates. Naka-highlight naman doon kung ano yung mga dates available. Tapos, doon ka magpapaschedule. So, eto na nga. Nung time na nagpa-schedule kami, walang lumalabas na regular rate. Yung, magkano ba sabi ko regular rate kanina? Yung 520. Ang lumalabas lahat, VIP na 2,200. Kahit anong dates. So ako, parang natakot ako, sabi ko, wala nang choice kasi lahat ng dates sa puntahan ko, talagang VIP. Pero kailangan ko na mag-book kasi ayoko nang ma-delay. Baka mamaya, itipong ma-deny kami, tapos kailangan mag-reapply, mag-hold na yung date, magka-travel kami sa October. So, anyways, nag-book na rin ako ng isa doon na pinatos ko na yung VIP na 2,200. Kasi ayaw namin mag-VIP service kasi nga, na-try na namin yun before nung nag-apply kami ng Schengen visa for France. Kasi wala lang, may couch lang doon. I-assist ka pa rin naman doon sa reception. May coffee, may donuts, whatever. Pero yun lang, wala masyadong add-ons yung VIP. So, binuko pa rin siya. Pero pagka-book ko, nag-email ako and I think tumawag ako. Para sa ko, bakit yung website nyo walang binibigay na regular schedule, puro VIP schedule? Ang reply sa akin is, puno na raw yung regular schedule at puro VIP na lang daw yung mga natitira, which I doubt. So, ang ginawa ko, everyday, kasi pwede ka magpa-change yung schedule. Kunyari, hindi mo ma-attendan yung schedule na yon, pwede mo i-change dun sa website. So, ang ginagawa ko, everyday, check ako ng check. Tapos, nakakita ako ng isang schedule na merong regular fee. So, ginawa ko, kinancel ko yung reservation, tapos nag-book ulit ako ng panibagong schedule na 520. Buti na lang may nakuha ko na 520. So, ito na nga. So, ang next mo is, punta mo sa schedule. So, ang schedule namin is 8:30 in the morning, Friday. That was 2 Fridays ago. 8:30 in the morning. Mga 7:30 nandun na kami. So, walang pila. Siguro pang 5 lang kami sa pila. Tapos pinapasok na rin kami kahit wala pa sa schedule namin, which is good. Tapos ito na nga, yung VIP nila na maliit lang na kwarto, tapos isa lang yung reception, ang haba ng queue. So most likely, yung mga tao na naghahanap ng schedule, kasabay ko, siguro nung time na yon, VIP yung nabubook nila. So puno sila sa VIP. So lumalabas
mas matagal sa VIP nung time na yon. So, isa lang yung reception, tapos ang haba nila, meron pa silang extended, room sa labas. Dun may nakapila pa rin. Whereas, sa amin, sa regular fee, pang-5 nga lang kami, tapos 3 pa yung reception. So yun. So, kaya, buti na lang din talaga, na-cancel namin yung VIP. Tsaka, yun nga, wala naman siyang masyadong add-on dun nung time na na-experience namin yun before. So, yun. So, pagkapunta mo doon, i-sort nila yung mga binigay mo application, tatanggalin nila yung mga hindi kailangan, katulad ng mga Schengen visa ni Arnold, tinanggal kasi Netherlands, mga ganyan. Tapos, kung gusto mong ipa-deliver yung passport, babayaran mo rin yung courier. Magkano ba yung courier? Hindi ko maalala, parang 500 pesos. So, babayad ka doon. Tapos, you will just have to wait for 7 business days. So, nung nag-apply kami 2 Fridays ago, Monday, naka-receive na kami ng email from VFS na na-dispatch na raw to Japan Embassy. Tapos, Friday, naka-receive ulit kami ng email na passport namin is nasa VFS na. Tapos Monday, dinispatch na nila, and then Tuesday today, ayan! Delivered na! So, yun. So, ito na nga ang highlight nitong video na to. Check natin kung nag-grant yung multiple visa namin or kung single lang or whatever. Okay, let's open it! Kanino ba to? Ito, kay Arnold muna. Wait lang. Okay. Ay, meron pa. After nito, meron pa sila sa loob. Ayan. Tadadada! Namaya ko na buksan. Buksan ko muna yung sa akin. Wait lang. Yes, Cookie? Cookie? Ayun, tingin. Hello! Okay. Okay, so again, medyo confident ako na meron naman kami kahit single. Pero sana multiple para hindi na kami paulit-ulit ng apply. Okay, open ko na yung sa akin. Ay, hindi, kay Arnold pala ito. Okay, ito yung dating Japan visa niya. Tapos, yahoo! Wait lang, multiple. Naka-multiple si Arnold. Check ko yung sa akin. Wait lang. Nasaan na? Ito yung dati ko. Single. Hindi single. Ito yung dati. Oh my God. Nasaan na yung bago? Ito, multiple. Multiple visa. Yay! Ayan, paano ko mapapakita? Yan, multiple. Hindi ko na mapapakita, basta multiple. Maniwala kayo, multiple. Yay! So, this is, expiry niya is August 14, 2030. Yahoo! For stays 30 days. So, for every visit namin, pwede kami magstay up to 30 days. Yahoo! So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood nitong vlog na to. I'm so happy na naka-multiple visa kami. So, ang travel namin sa Japan is on October, 18 to 23. So, syempre, i-vlog ko yun. Ayan. So, stay tuned. So, for now, that's it, Pansit, for this vlog. And hope you enjoyed watching. Please subscribe, like, and kahit huwag nyo na i-share, mag-subscribe na lang kayo, mag-like, and click the notification bell, gan.